Magandang araw po muli mga kanegosyo. Nais kong imarites sa inyo ang pangyayari sa unang paniningil namin sa barangay. Umabot po ang paniningil sa barangay dahil si customer ay nagpabaya po sa kanyang monthly obligation. Umabot po kasi ng 4 hanggang 5 buwan na walang hulog at niyo ay wala. Nag-message ako sa number niya pero walang sagot. Hinanap ko ang FB account niya at nag-forward po ako ng letter na sinisingil ko siya pero seen at walang sagot. Ayos lang po yun kasi na-seen po niya. Kinuhanan ko po yun ng larawan bilang ebidensya po, hanggang sa di inaasahan nagkita si Mrs. at asawa ni customer. Sabi daw ng asawa ni customer na pumunta sa ibang lugar ang asawa para magtrabaho. Hanggang sa sinabi ni Mrs. na matagal na silang walang hulog at tapos na ng huling due date nila, kaya nagpaalala na si Mrs. na kapag di pa sila makaghulog ay mapipilitan na kaming mag-complaint sa barangay. Hanggang sa sinabi siguro ni asawa sa kanyang asawa na nag-usap sila ni Mrs. dahil nag-message si customer sa amin. Magpapadala raw si customer sa asawa at si asawa ang siyang pupunta at magbabayad sa amin. Ang sabi ko kay customer, kung ano ang kaya niyong ibigay ay yun lang basta maghulog kayo ng buwanan basta mag-penalty kayo. Ang sagot naman ni customer na babayaran na daw niya ng buo. Pero nag-antay po kami sa wala at umabot po ang paghihintay namin ng 1.5 buwan. Kaya nag-message ako kay customer para i-inform na sa barangay na lang kami mag-uusap. Yun nga po wala na pong sagot at wala ring scene. Hanggang sa may customer kami na pumunta sa bahay. Na nagbayad at nagkataon na kabarangay ni customer. Nagtanong ako kung may kakilala siyang ganoon na pangalan, pero hindi daw siya pamilyar sa ganoon na pangalan. Kaya ipinakita ko ang larawan ni customer. Maliban po kasi sa ID ay kinukuhanan din namin ang mga customer ng larawan gamit po ang aming cellphone, at yun po ay sinasabi po namin in advance bago po sila mag-apply. Dahil sa ipinakita kong larawan nakilala niya at na-point po niya sa lugar nila if saan po siya nakatira. Ang sabi pa ni customer na pumunta sa bahay na si customer na yon ay hindi pala siya taga roon sa barangay nila dahil nakapag-asawa lang siya doon. Kaya humingi ako ng pabor na kapag nakita niya ay pakitimbrehan ako at hindi naman nagdalawang isip si customer. Hanggang isang araw nag-message si customer na nakita niya si customer na aking sisingilin. Hindi na nga ako nagsayang ng oras at gumawa ako agad ng letter of complaint at dinala namin sa barangay. At yun nga po, noong mayabot namin at nabasa ng officer ng barangay ay hindi rin nila kabisado sa pangalan lang. Hanggang sa ipinakita namin yung larawan at doon nila nakilala si customer. May nagsabi nga na talagang nandoon siya sa barangay nila. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon, at sinabi ni barangay officer na ipapatawag na lang kami if kailan ang paghaharap namin ni customer. Makalipas ng 2 araw may natanggap na message si Mrs. na may patawag na sa barangay. Working days ang araw na yon, kaya nagpaalam ako sa boss namin. Nagpang-abot kami sa labas ng barangay si customer. Kinumusta ko si customer at tinanong kung ano ang nangyari. Doon pa lang ay humingi na ako ng pasensya dahil umabot na kami sa barangay. Sumagot naman si customer na siya daw dapat ang humingi ng dispensa dahil sa hindi nila paghulog. Marami ang sinabi niyang dahilan bakit hindi sila nakapaghulog. Sabi ko, okay na ading pag-usapan na lang natin sa loob yan. Hanggang sa tinawag na kami sa loob. Ako po'y sumasaludo sa barangay po na yon dahil talagang sinusunod nila ang tamang proseso at formal po talaga ang paghaharap. Muli ako po ay nagbibigay pugay sa lahat ng officials sa pamumuno ng kanilang barangay captain. Sa loob po ng conference room ay nasa magkabilang dulo si kapitan at barangay secretary at kami naman ni customer ay magkaharap. Hanggang sa binigyan kami ni kapitan na magsalita. Tumayo ako at humingi ng pahintulot ni kapitan na ako ang magsasalita in behalf sa asawa ko at pumayag naman po si kapitan. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at kung bakit kami umabot sa barangay. Pagkatapos kong magsalita, magtaka daw si kapitan dahil wala daw siyang narinig na masasakit na salita mula sa amin na nagpautang. Sagot ko naman ay ang lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan sa mahinahong paraan. Pinuri kami ni kapitan sa nakitang asal namin dahil unang beses daw po na nangyari sa barangay nila na hindi nagalit si nagpautang kay nakautang. Hanggang sa sinabi ni kapitan na itakda na daw namin kung kailan magbabayad si customer. Namanghauli po si kapitan noong sabihin ko pong si customer na ang magsasabi kung kailan siya magbabayad, yung alam nila na maluwag po sila. Tuloy na sabi ni kapitan kay customer na napakaswerte mo sa pinagkautangan mo ading.
At yun nga nangako si customer na sa katapusan siya magbabayad. Ginawa ni Secretary ng written statement ang sinabi ni customer, at nagpirmahan po kami. Hanggang sa naabot ang panahon na sinabi niya, ngunit wala namang pumunta bahay, at walang bayaran na nagyari. Ipinaalam namin sa barangay at gumawa naman po sila agad ng aksyon, at nagharap po kami uli sa barangay. Gaya po ng dati wala pong masasakit na salita na nanggaling sa amin na nagpautang. Tinanong ko lang si customer kung ano ang nangyari, at yun po hindi ko alam kung totoo ang sinabi niya. Si customer po uli ang pinagtakda namin kung kailan siya makakapagbayad. At yun nga nagtakda si customer if kailan. Ginawan ulit ni Secretary ng written statement. Pero sa pagkakataong ito, ginawa ko na ang dapat. Pinadagdag ko sa written statement ni Secretary na kapag si customer ay hindi pa sumunod sa ipinangako niya ay kailangan na naming i-implement ang mga nilalaman ng mga documents na pinirmahan niya. Ipinakita namin kay Kapitan ang mga papeles na pirmado ni customer, at nangako si Kapitan na gagawin ang nararapat kung sakali. Nag-agree kami ni customer na sa barangay na niya ibibigay ang kanyang bayad at doon na lang namin kukunin. Lumipas ang mga araw, hanggang sa may message na si Secretary kay Mrs. informing na nagbayad na si customer. Hindi na inabot ni customer ang palugit niya sa sarili niya. Medyo natagalan pero nakadagdag naman doon ang mga penalty niya. Kailangan lang po na dapat may mga estratehiya tayo para hindi po tayo malugi. Maliit lang po kasi ang pa-interest namin, kaya need po talaga ng diskarte sa ganitong sitwasyon. Dahil sa tuwing lalakad kami ay hindi maiwasang gumastos. Mula noong nag-umpisa kami, 4 na taon na ang nakalipas, ay may 6 na kaming paniningil na umabot po sa barangay. Kaya masasabi ko po na hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon sa business na ito. At sa awa ng Diyos ay nasingil naman po namin lahat ang mga umabot sa barangay. Abangan po muli ang iba pang kwento ng paniningil sa barangay. May customer po kasi na nakipagmatigasan, ngunit walang nagawa dahil sa mga documents na pirmado niya. Antay-antay na lang po. Muli, tayo po ipansamantalang magpapaalam. Maraming salamat Kanego Issue.